Kaugnay sa itinatayong bunkhouses sa mga lugar na nasa lanta ng Bagyong Yolanda, makakapanayam natin si Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Rogelio Singson. Magandang umaga po, Secretary Singson. Yeah, magandang umaga sa iyong mga tagapakinig. Yes, ma'am. Okay, sir. Tama po ba yung narinig namin na lalakihan daw yung mga bunkhouses na itinatayo sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda para masunod yung international standards? Well, ganoon na nga yung mangyayari dyan, pero ang sinasabi naman namin from the very beginning na yung mga nagawa namin na kwarto, ang sukat is 8.64, kung malaking pamilyang ipapasok nila, pwede naman paggamit ang 2 units. Hindi naman namin sinasabi, kasi hindi kami yung nag-identify ng beneficiaries niya. No? So, that shouldn't have been an issue, no? But para walang matapos na yan, so ang kokos namin, doon sa hindi pa namin nagagawa, palalakihan na namin. Ngayon, binibueltahan naman kami. Sabi naman nila, dapat daw paghiwalayin yung babae sa lalaki, sa pamilya, no? So, ibig sabihin po, lalakihan na yung mga bunkhouses. Pero, ibig sabihin, magkakaroon din ng adjustment sa presyo nito, sir? Ganun na nga, dapat lang. Kung ganun ang sinasabi nilang gusto na sundin, di lalaki yung unit, liliit yung magiging makikinabang. Pero ang sinasabi niyo, sir, kasi actually pinuntahan din ng reporter namin si Jamsi Sante yung mga bunkhouses. Tapos parang yung pader, ang sinasabi ng aming reporter, pwede naman siyang i-collapse para kung kunyari mas malaki yung pamilya, right? Yun na nga yung sinasabi na napakadaling tanggalin nung isang panel ng plywood para magkaroon ng 2 units. So hindi ko maintindihan na kala kasi nila na ipipilit namin na kahit anong sukat ng pamilya, isisiksik natin sa isa. Now, kung tutuusin mo dun sa experience dun sa ibang ginawang temporary shelter, no, malaki nga yung unit, pero pinapasukan naman multi-family. No, yung kamag-anak, yung pinsan, di ganun din yun. Di mas may privacy naman ito na maliit nga yung kwarto, pero may privacy sila, hindi yung sama-sama kayo sa isang unit na malaki. And I understand, sir, temporary lang naman ito. Hindi naman ito yung panghabang buhay na magiging tahanan ng mga biktima. Precisely. No? Kaya lang, alam mo, marami talagang eksperto, maraming komentaryo, marami ding siraulo. No? So, ano na lang, pagbibigyan na lang, sir. Oo nga, ganun na nga ang mangyayari. Okay. Pero ang sinasabi niyo po, may bago na naman pong eksperto na nagsasabing gusto nila paghiwalayin ang babae at sa lalaki. Paano po ito mangyayari, sir? Pero kausap ko na yung United Nations dyan, there is no such international standard, no? And in fact, they're saying that dapat nga isang pamilya magkakasama because na-traumatize na nga, marami na nga namatayan. No? Paghihiwalayin pa. So, hindi ko alam itong mga international experts kung saan nanggagaling yung kanilang mga suggestion, no? Right. Para po sa kaalaman ng publiko, sir, ilang bunkhouses po ba yung itatayo ng DPWH po? Ang nakaprograma sa amin ngayon, 222 units, no? Ang 126 dyan, kompleto na, no? Tinatapos na lang namin, we're just getting some supplies na pinturahan man lang para mas maganda naman tignan, no? So, sa ngayon, ang okupado about 19 units, no? Na dahil grabe nga yung ulan dyan, minagusto na nung iba na may masilungan sila kaysa doon sa tumira sila sa tent o sa mga ilalim ng tarpaulin, no? So, magkano po, sir, ang budget para dito sa mga bunkhouses na ito? Well, ang lumalabas ang isang bunkhouse is about 836,000, no? Now, if you divide that by 24, that's about 32,000 per room, no? So, kung gagawin mong 2, lalabas na mga 60,000 ang isang pamilya. And ano po ang gagawin? Kasi dito sa mga bunkhouses na ito, kasi ang sabi nyo, temporary lamang ito. Yeah. So kapag nakahanap na sila ng kanilang permanenteng tirahan, anong mangyayari dito sa mga bunkhouses na ito? I-dismantle yan dahil ang mga tinurong mga location yan, kadalasan part ng municipal building facilities, no? Okay. O lahat ng in-identify niyan, ang pag-aari niyan, local government, no? So, pinagamit lang yan. In fact, they were the ones that identified these sites, no? But
hopefully with the other forms of intervention, halimbawa pagbibigay ng construction materials dun sa mga biktima, mababawasan na yung demand for temporary shelter. The ideal situation, pumunta na tayo sa permanent shelter. Tama. No? Kaya lang, dahil sa dami nga, nung kailangan itayo, sabi namin, baka 1 taon na, hindi pa sila nakakalipat. That's why we felt a temporary shelter like a bunkhouse would do better than a staying tent. in tarpaulins or tents. And ina-admit naman din ng international agencies yan on shelter that they should not be staying in tents for more than 4 months. Right. Just to get this out of the way, sir, kasi nagsimula itong mga issue na ito nung sinabing may overpricing daw. Pero kayo po mismo nagpunta na talaga doon sa Tacloban at nakita ninyo, is it really overpriced or hindi naman? Sumunod It naman? is not. I can assure you that this is not overpriced dahil pakiusap mo na lang sa mga contractors yan if they can help and volunteer, do some humanitarian work, no? So, ang nangyari dyan, it is very possible that walang makuhang materyales. So, halimbawa, yung bubong 0.4 millimeter ang thickness. Kung ano ay available dun sa market, which is usually much thinner, no, yun ang kinakabit. No? So, yung ganon. So, I would say it is not overpriced. It is very possible na may under-specification. Ano po reaksyon ninyo, Secretary, dito sa nais daw pong imbestigahan yung mga That's bunkhouse fine na with me. Imbestigahan nila kung ano yung gusto nilang imbestigahan. No? Wala kaming tinatago dyan. At nakausap nyo na po ba si Rehabilitation Czar Ping Lacson? Kaugnay po Oo dito naman. Nagmi-meeting kami. Magkatabi kami parati niya. Alright. Maraming salamat so okay po. lang kami. Wala akong problema. Yes. Secretary, meron pong karagdagang mga katanungan yung aking co-anchor na si Howie Severino. Kaugnay po doon sa sitwasyon naman sa Davao Oriental. Go ahead. Yeah. Secretary Singso, alam niyo siguro nagbabaha ngayon sa maraming lugar sa Mindanao, no? Nakausap po namin ngayon si Davao Oriental Governor Malanyao. Hindi lang sa Mindanao, pati Southern Leyte, no? That's for your information. And that's why we were really rushing the temporary shelter dahil alam namin ganitong buwan, malakas ang ulan dyan parati. Anyway, pinapaabot lang po ni Davao Oriental Corazon Malanyao na marami daw bayan sa Davao Oriental na isolated ngayon dahil nasira daw, may serious damage daw sa mga ilang tulay. She just wanted to send that information na medyo urgent daw na sana makapagpadala kayo ng equipment or tao para maayos po yung mga tulay o gumawa ng at least temporary solution. Yes, we are monitoring. I believe there are 4 major bridges in Region 11 and 2 in Region 13. We're monitoring how we can restore those damaged bridges as soon as possible. At doon sa area na yun, ng Mindanao po, ano po yung kakayahan ng DPWH para makatugon sa mga ganyang klaseng problema? We are always prepared, no? Meron naman kaming tinatawag na temporary bridges that we can immediately provide habang ginagawa yung permanent, no? So we have steel bridges that we can immediately deploy, you know. Meron kaming depot in Mindanao where we can pull some materials para malagyan ng temporary bridge. Temporary bridges. Okay, maraming salamat po, DPWH Secretary Rogelio Singson.